go wrong, you make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. We talk of faith way up on the mountain. Talk comes easy when lifetime is fast. Now down in the valley there are trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. For the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, you make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. For the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, you make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. The God of the day is the God in the night. Amen! Naisip ko ako nga pala MC. Amen, are you ready for the preaching? Amen! Ang pinakamahalaga pong bahagi ng ating pananambahan ay ang paghahayag po ng salita ng ating Panginoon. And it's a blessing that we have a preacher from our Mother Church, San Pedro, CBBC. I-welcome po natin muli, Preacher Rodel Pagkatino. Pagkatino. Amen. Thank you, sir. Ano kung pala kayo sa simbahan din, yung mararasal po kagalakan natin. Amen. Amen. Thank you. At salamat sa Panginoon. Amen. Are you happy this morning? Amen. Okay, so sige po, tayo po ay tumayo lahat and get ready sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. And again, thank you very much po. Kapag-pray po natin si Samuel Jun sa kanyang kagalingan. Amen. It's a great privilege po pag-minister po dito po sa gawain po dito sa Las Piñas. Amen. Okay, so basahin po natin ang Philippians chapter 4 verse 8 and 9. Philippians chapter 4 verse 8 and 9. Nandiyan na po. Okay. Basahin po natin na sabay-sabay. Sa mga walang nagdalang Bible, ay pwede nyo siya. Amen. Para everybody ay mababasa po natin ang salita ng Diyos. Verse 8 and 9 ng Philippians chapter 4. At ito po yung sabi, basahin po natin sa sabay. Finally, brethren, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue,
if there be any place in all these things. Those things which you have both learned and seen and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Amen? So here is Apostle Paul is declaring that those things, nasa po natin dyan, which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Amen? Think on these things. Then, in Proverbs chapter 23, Proverbs chapter 23 and verse 7. Proverbs chapter 23 and verse 7. Okay, so basahin natin na sabay-sabay. Uli, ready, read. For as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith to thee, but his heart is not with thee. For as he thinketh in his heart, so is he. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita, amen. Na kung saan, bawat isa ay may kalayaan, amen, na maglingkod, magpuri at mag-worship sa Panginoon. Kaya kung ang iniisip natin mga kapatid ay ang maglingkod sa Panginoon, then magagawa po natin yan. Pag iniisip natin na tayo po ay pupunta sa ating simbahan, kasama ang ating pamilya, amen, then magagawa po natin yan. Amen. Kaya nga, sapagkat kung ano ang iniisip sa kanyang puso ay gano'n na nga. Gano'n siya. Tayo manalangin, Panginoon Diyos, na mapangyan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa maging po. Salamat po, Diyos, na bisita po namin sa Natuway Maligtas. Wala po kami pang bibigay na mensahe, maliban lamang po sa mensahe na galing po sa salita. A simple plan of salvation. Dahil natin ito maintindihan. Dalayan ko, Diyos, sa aking sarili, wala akong magagawa. Dalayan ko, Panginoon, na empower me. Just nothing but through your grace, Panginoon, salamat at ito po ay may higher. Hindi po namin yung presyo. Dalayan ko, Diyos, ang namang kilos ng diablo sa inyo upang ang inyong mensahe, Panginoon, ay hindi maabala. Holy Spirit, please give me wisdom. Organize po ang aking isipan. Na-deliver po yung mensahe, yung pangailangan ng inyong mahal. Patawarin po kami sa aming pagpulong pagkakasala. Mahal po namin kayo at ito po yung amin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Please be seated po. Amen. Okay, so maraming salamat po sa Panginoon. At alam natin. Hello, check. Okay. Hello, mic test. Amen. So, binasa po natin mga kapatid, na mahalaga na ang ating kaisipan, amen, na kung saan ibinibigay sa atin ng Panginoon, ay magagamit po natin ng maayos. Amen. Sapagkat our mind is so very powerful, parts of the body given to us by God. And we must know how to use it. Amen. Kaya nga maraming salamat sa bisita po natin, sapagkat sila po ay nagkaroon ng desire sa kanilang puso, na sila po ay, tayo po ay binigyan ng ng paanyaya, na kung saan sila po ay magkaroon ng desisyon na kasama po natin ngayong umaga. Salamat sa Panginoon sapagkat ito po ay napakahalaga at mahal po namin kayo, kaya nag-imbita po sa inyo ay mahal na mahal po kayo. Amen? Sapagkat dinala po kayo sa lugar na kung saan merong pangangaral ng salita po ng Diyos. Amen. Hindi po kayo dadali sa lugar na kung saan ay relihiyon na kung saan ay iba ang sinasabi patungkol sa kaligtasan. Ang simbahan ito ay magtuturo sa iyo ng simpleng pamaraan ng kaligtasan. Sa pamagitan po ng salita ng Diyos, malalaman natin, mga kapatid, amen, na tinuturo ng simbahan ito, ang tao ay maliligtas, mga kapatid, sa pamagitan ng pagsisi ng kanyang kasalanan, tanggapin si Kristo bilang sarili tagapagligtas. Amen?
Sapagkat ang kaligtasan po mga kapatid ay sa pamagitan lamang ng ating Panginoon Kristo. Meron tayong simbahan, pero ang simbahan hindi magdadala sa atin sa langit. Ang misahing simbahan ito, ang kaligtasan po natin mga kapatid, hindi sa pamagitan ng gawa. At doon sa pamagitan ng gawa, anong klaseng gawa ang gagawin natin para tayo maligtas? Amen. Kaya mga kapatid, ang kaligtasan natin ay hindi sa pamagitan ng binag o bautismo. Amen. Sapagkat kailan pa man ang bautismo ay hindi magliligtas sa atin. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, sa atin ay pinapahayag ng tanging ginawa ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Yung kanyang banal na dugo, ito ang nagbayad ng iyo at aking kasalanan. And I thank God that you are here. Tayo mga mananampalataya, I praise the Lord na dinala tayo ng ating paa at nagkaroon po tayo ng kaisipan na kung saan tama ang Sunday para sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng desisyon na kung saan hindi ko muna gagawin ang mga bagay na sa liputan, kundi ang gagawin ko muna ay mga bagay na patungkol sa Panginoon. I thank God, this Las Piñas mission po natin. Dumadami, lumalago, sapagkat ang mga miyembro po ay merong kaisipan na gawin ang kalooban ng Panginoon. If you think you are defeated, then you are. Sapagkat sabi ng Bible, for as he thinketh in his heart, so is he. Amen. If you think you are defeated, then you are. If you think you are a soul winner, then you are. If you think you can do something for God, then you can do it. You can make it with the help of God, then you can it. Magagawa natin mga kapatid ang mga bagay nito na kung saan ayon po sa kalooban ng Diyos and by the grace of God, ang iniisip natin ay para sa kapakanan ng Panginoon. Amen? Reason why kung bakit ang mga mananampalataya ngayon ay walang kakayanan na pumunta sa isang lugar na dapat ay naandun po mga kapatid sapagkat hindi nila iniisip ito at hindi ginagawa. Amen? Kung iniisip mo na hindi ka makapagsimba, then hindi tama makapagsimba. O iniisip mo na hindi ka makapagtagumpay, hindi ka na magtatagumpay. Amen. Kaya mga kapatid, sapagkat kung ano ang iniisip ng iyong puso ay ganon ka nga. Kung ang pag-iisip po natin mga kapatid ay may kalakip na paggawa na naayon sa kalooban ng Diyos, ay yan ang ating magagawa. You are what you think. You are what you think. Amen. A simple message this morning, you are what you think. If you think that you can still go on, then you will. It is because you are what you think. Amen. Kaya nga sa murang edad ng mga kabataang narito, amen, naiisip mo lagi ano ang maging blessing na bibigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi ng Pastor Ed, magsabi ka, prove mo ang sarili na ikaw ay be-bless ng Panginoon. Magbigay ka ng dahilan para ikaw ay be-bless ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa Panginoon sapagkat sa bawat mananampalataya ng simbahan ito ang iniisip kung paano ang gagawin na makapaglingkod sa Panginoon. Even Paul admitted that the main battle occurs in the mind. Romans chapter 7 verse 23. Nandiyan po kayo, amen? Romans chapter 7 and verse 23. Kung sabi ng Bible, but I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. You see, mind. Kaya mga kapatid, ang pinagpe-pray natin sa Panginoon, ang nilalapit natin sa Panginoon, na ang ating mind, mga kapatid, ang ating isipan, ay iayon po sa salita po ng Diyos. The right mind na meron po tayo. Sapagkat mga kapatid, titingnan po din natin na bagamat iba ang ating pag-iisip mga kapatid, meron iba ang isip ng bata, iba ang isip ng matanda, iba-iba ang pag-iisip natin, meron ding isip bata. Yan? Marami ba sa atin ang isip bata? Ha? We can see the powerful thinking na nagawa ng maraming mga tao mga kapatid because of problem. Hindi na nila makayanan ang kanilang pag-iisip sa kanilang problema. Anong gagawin nila? Mag-iisip sila ng bagay na kung saan ayon sa kanilang kagustuhan. Kaya yung iba, ang ginagawa nila, because of that kind of problem meron sila, ang gagawin nila, idadaan sa inuman, idadaan sa pagbibisyo, idadaan sa bagay na kung saan hindi ayon sa salita po ng Diyos. And I thank God mga kapatid, through the word of God mga kapatid,
ginagayad po tayo, tayo po ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Pag tayo nagbabasa ng Bible, ay thank God to this, the mind of Christ, na nagiging maayos ang buhay natin sapagkat inaayon po ng salita ng Diyos ang ating pag-iisip. Amen. Amen? Powerful man. Sapagkat kung ano yung nakikita natin, mga kapatid, nag-a-attract sa atin. It is the character na meron tayo to use our mind. Amen? Saka, sabi ng Bible, the Bible also enumerated as different kinds of minds. Number 1, Romans chapter 1, verse 8. Tingnan lang po natin itong different kinds of mind na meron po ang tao is Romans chapter 1 and verse 28. Ano po ang sabi ng Bible dyan sa Romans chapter 1 verse 28? Hindi po medyo bago kasi yung Bible ko eh. Ano yung pages nito? Verses, ano yung Bible? First, Romans chapter 1 verse 28, sabi mo na ba, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to reprobate mind, to those things which are not convenient. Number 1 is, different kinds of mind is a reprobate mind. That is the mind of the unsaved. Mga walang abuluhang pag-iisip, mga hindi bagay na para sa Panginoon, a reprobate mind. Second is Romans chapter 8 verse 7. Romans chapter 8 and verse 7. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Pangalawa is a carnal mind. Amen? A carnal mind. Kita natin that a person is a carnal, is, sabi ng Bible is what? Against God. Amen? Sabi ng Bible dyan, that the carnal mind is enmity against God. Mangyayari lamang sa isang tao, sa isang anak ng Diyos, kung saan tagilid ang kanyang puso at iba ang kanyang isipan, nagiging karnal. Amen? Amen. Then, third is Romans chapter 12, verse 16. Romans chapter 12 and verse 16. Sabi po ng Bible dyan, be of the same mind one toward another, mind not high things, but condensed to men of low estate, condescend to men of low estate, be not wise in your own conceit. Ibig sabihin, a proud mind. Karamihan sa tao has a proud mind. Amen. Then tingnan din natin yung James chapter 1 verse 8. James chapter 1 and verse 8, a double-minded mind is unstable in all his ways. A double mind. Amen. 2 Corinthians chapter 7 and verse 7. 2 Corinthians chapter 7 and verse 7. Kung sabi ng Bible dyan, verse 7, and not by his coming only, but by the consolation wherewith he has comforted in you, when he told us your earnest desire, your mourning, your fervent mind toward me, so that I rejoice the more. A fervent mind na meron ang tao. That's a good mind na meron po ang bawat mananampalataya. A fervent mind. 2 Corinthians chapter 8 verse 12, sabi po ng Bible dyan, for if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man had, and according to that he had none. Not. So ibig sabihin mga kapatid, ay isang mind na meron mga kapatid na tinutukoy sa salita ng Diyos is a willing mind. Amen. And another is, dyan pa rin po sa verse chapter 8 verse 19, sabi po ng Bible dyan, and not that only, but who was also chosen of the churches to travel with us with his grace, which is administered by us to the glory of the same Lord, and declaration of your ready mind. A ready mind. Amen. And then 1 Corinthians chapter 2 verse 16. 1 Corinthians chapter 2 and verse 16. Sabi ng Bible po dyan, 1 Corinthians chapter 2 and verse 16. Ano po sabi ng Bible? For who hath known the mind of the Lord, for he may instruct him.
but we have the mind of Christ. A Christ-like mind. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, enumerated na salita ng Diyos the different kinds of mind. And we must know how to use it. Amen? What is in your mind today? Amen? What is your mind? And we pray that a Christ-like mind. Amen? Kaya mga kapatid, kailangan po natin sa ating sarili, hilingin natin sa Diyos sa araw-araw na ginagawa po natin. Ang ating mind ay magamit at magawa po natin na sumunod sa salita po ng Diyos. Amen? Now, some practical application na kailangan po natin na gawin mga kapatid, na ituro at hilingin natin sa Panginoon para ang Christian life natin ay maging maayos. Amen? Number one, some practical application. Number one, refuse to take evil. Refuse to take evil. Amen? Pag sinabing refuse to take evil, istanggihan natin yung kaisipan na masama. Amen? Amen? If we let evil manage our thoughts, then evil manage us. Amen? So, refuse to think evil, negative thoughts. Sa mga bagay na kung saan makapaghindran sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Refuse to think evil. Refuse to think evil towards the man of God. Refuse to think evil towards the Sunday school teacher. Those person na malapit po sa atin. Amen? Amen. Refuse to think evil. Now, mga kapatid, tingnan niyo po. Pagkabagay na ginagawa natin sa gawain ng Panginoon, hindi ito tayo dadalhin sa kasisira ng buhay natin. Dadalhin po tayo sa lugar na ikalalago po natin. Amen? Amen. So, maganda na kung saan, sabi ng Bible, for as he thinketh in his heart, so is he. Now, some practical application natin. Refuse to think evil. Of course, dumarating sa buhay natin, and Satan is here. Is trying to get in sa puso at isipan natin na ayaw na gagawin natin na maglingkod sa Panginoon. Ayaw na gagawin natin na tayo pumunta sa simbahan. Ayaw na gagawin natin na kung saan tayo magbigay sa gawain ng Panginoon. And when the time na nandito tayo sa bahay sambahan ng Panginoon, we refuse to think evil. And mga kapatid, gawin natin pinapagawa sa atin. Di ba? Ang ganda po mga kapatid na malaya po tayo makapaglingkod sa Panginoon. Maganda na ako sa maganda ang trato natin sa kapwa natin. Maganda yung trato natin doon sa ating man of God. Maganda po yung ating trato sa authority po natin. When we refuse to think evil, then God will get it. Amen? Sarap po mga kapatid na ang iniisip natin palagi ay ang kabutihan na gawa ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Maging sa ating pamilya. We don't think something na kung saan maka-append tayo sa ating kapwa. And we are trying to win our lost loved one. Kung dito po sa atin, kalagitnaan, ikaw na nagsisimba, asawang babae, yung asawang lalaki, hindi pa nakapagsimba. Then always think na kung saan makakabig blessing ka sa akin. Just obey. Obey, and the Word of God will give us a blessing one time. Darating din yan, makakating din yan sa ating simbahan. Any family, members of the family. Amen? Na kung saan, hindi natin bibigyan ng kaisipan na kung saan na masama. Amen? When we refuse to take evil, mga kapatid, then, ang blessing ng Panginoon, ibibigay niya sa atin through His Word. Ang sabi ng Bible sa Isaiah chapter 55, verse 7. Isaiah chapter 55, verse 7. Sabi ng Bible, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return to the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. Amen? So, if we let evil manage our thoughts, then evil manages us. Ano po yung nasa isipan natin yun? It's about time na desisyon na natin that we refuse to think evil. Then pangalawa po is replace evil with good. Amen? Replace evil with
good. Yung binasa natin kanina, Philippians chapter 4 and verse 8. Balik po tayo doon. Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Sabi ng Bible, think on these things. Kaya mga kapatid, tingnan niyo po, when we replace evil with good, if you think doubt, then think believing. Amen. If you think bad things, and then think good things. Very simple mga kapatid. If you think pride, then think of humility. If you think of guilt, then think of God's pardon. If you think that you're discouraged, then think of courage. Kaya mga kapatid, nalulugmok ang Kristiyano pag mayroong negative, hanggang negative lang. Hindi nang ginagawa kung paano ang negative things nito marireplace yung good things nito. Kaya ang Kristiyano matamlay. Kaya ang Kristiyano hindi makapagbigay. Eh kasi, ito lang naman yung kinikita namin, tapos binibigay pa namin sa simbahan. If you replace evil with good, mga kapatid, ano sabi ng Bible? Pinagpapala ang anak ng Diyos na musunod. Ganun, isa nga, may mga member nyo sa'yo. Pagka may commitment, masaya, may commitment. Pero kilala po ng bawat leader kung ano yung nasa kumpanya area. Kung ang member dito ay mayaman, member dito ay mahirap, member dito ay gato. Now, meron isang member na kung saan magbibigay siya. Pero sabi ko, ayaw ko tanggapin ang kanyang ibibigay sapagkat yung ibibigay na talagang para lang naman talaga sa kanila pagkakasya nila. Pero sabi ko, hindi naman sa akin ibibigay. Sa gawain ng Panginoon. Pero mga kapatid, habang sila nagbibigay, hindi kailangan sila pinagkukulang ng Panginoon. Sapagkat ang isipan nila, isinusunod nila kung ano sinasabi ng Panginoon. Amen? Sapagkat makita natin the things, negative na mga bagay sa buhay natin mga kapatid, ito magiging dahilan para tayo ay maalis sa gawain ng Panginoon. Then, think about the things na kung saan positive things para tayo mag-move forward at tayo po ay kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. And I thank God mga kapatid sa mga mananampalataya, sa mga anak ng Diyos. Amen? No matter what in her life, in their life, mga kapatid, through thick and thin, nandiyan pa rin sa gawain ng Panginoon. Hindi bumibitaw, hindi tumitigil. Kahit anong persecution dumating sa kanila, nagkakaroon sila ng pamantayan, nakatag sa standard, kapatid, and still, nandito po sila. Nananatili sila sa gawain ng Panginoon. Why? Because things na kung saan makasama sa kanila, nire-replace nila yung evil with good. Amen? At ang mga kabataan natin dito, I thank God that you are in. Amen? Na matututo kayo na sumunod sa salita po ng Diyos. Alam mga kapatid, kung walang Word of God, ang mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, ang tendency mag-backslide. Ang tendency lumayo sa Panginoon. At praise God. Meron tayo salita ng Diyos na maghahamon sa atin na kung saan tayo ay gawin natin yung pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Practical application. Number 1, refuse to think evil. Number 2 is replace evil with good. Amen? What's in your mind today? Number 3 is renew your mind. Renew your mind. Romans chapter 12. Tingnan po natin. Romans chapter 12. And in verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Renew your mind. One can only renew his mind by putting the mind of Christ, and that is through meditating God's Word daily. Amen. Kaya sinabi natin kanina, daily in the Word. Amen. So sapagkat pag tayo pumunta dito sa ating simbahan, i-empty natin yung mind natin and then fill up yung mind natin through the Word of God. Amen. Tama yung sinabi kanina, yung song leader na, no? Iwanan muna natin yung
yung mga bagay na problema sa bahay. Diba? Diba natin? Sapagkat feel natin yung ating puso at ating kaisipan ng salita ng Diyos. Amen? This is very vital in Christian life. For if the Word will not captivate our mind, then the world will. Pag ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi makaptive yung mind natin, then the world will. Amen? So, kaya nga mga kapatid, thank God na meron tayong simbahan talaga. Amen? Sapagkat tayo exposed sa sanlibutan. Right? In your workplace. Amen? In your neighborhood. In the place na alam natin na tayo po ay wrong word na kung saan, a place na kung saan maraming mga believers. Amen? Mas marami sila kaya sa atin. Pero marami salamat sa Panginoon. Amen? The things na kung saan bless sa ating simbahan, talagang tayo ay pinapangaralan ng salita ng Diyos. Psalms 119 verse 113. Psalms 119 verse 113. Sabi po ng Bible dyan, I hate vain thoughts, but thy law do I love. Amen. I hate vain thoughts, but thy law do I love. Kaya kayo mga kabataan, huwag kayong mahiya na magdadala kayo ng Bible sa school. Huwag kayong mahiya kung saan man tayo pumunta. Amen? Sapagkat mga kapatid, na kung saan ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? Ito magbibigay sa mga tao ng pag-asa. Kaya mga kapatid, ang pag-asa ng ating bansa ay ang Panginoon sa Kristo. Ay ang salita po ng Diyos. Sabi ng Bible sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the Word of God is quick and powerful. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. We have the Word of God. Kaya salamat sa Panginoon na dinala tayo sa lugar na ito. Amen? Para itama ang ating puso at ang ating isipan. Amen? Some practical application. Number 1 is refuse to think evil. Replace evil with good. Third is renew your mind. Have you renew your mind? Ano pag-isip mo ngayon? Huwag mong isipin ang iyong kinabukasan. Ang isipin natin ang plano ng Diyos sa atin. Amen? Then, pangapat, remain good thoughts. Remain good thoughts. Panatilihin natin mabuti ang ating pag-isip. Tingnan natin, Isaiah chapter 26, verse 3. Isaiah chapter 26, verse 3. It's a good verse, mga kapatid. Isaiah chapter 26 and verse 3. Ano sabi ng Bible? Thou wilt keep him in a perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusts in thee. Amen? Thou wilt keep him in a perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. When the mind is stayed in God, everything will follow. When the mind is stayed in the ministry, you will stay in the ministry. If our mind, mga kapatid, is stayed in the Word of God, then, mga kapatid, you are in the center will of God. Amen? Don't let the bad thoughts from a bad past erase the good thoughts that you have. Ulit ko po, don't let the bad thoughts from a bad past erase the good thoughts that you have. Let the good thoughts remain in us. Ganda mga kapatid, amen, na tayo naglilingkod sa Panginoon, na meron tayong magandang kaisipan. Nagiging maayos ang pagtuturo sa Sunday school, amen, because we have the good thoughts. Ay maayos ang pagkamain natin mga asher, amen? Why? Because when the good thoughts, amen? Maayos ang pagsasama ng pamilya because they have a good thoughts. Kaya mga bata, talagang sinabi ng Bible, obey children, obey your parents in the Lord, for this is right. That is a good thoughts.
Magbigay sa gawain ng Panginoon. Malawak ang magagawa sa gawain ng Panginoon sapagkat ang nagbibigay has a good thoughts. Amen. Sa pagsasama ng mga mag-asawa, dapat po mayroong good thoughts. Amen? Napakaganda mga kapatid na kung saan sa paglilingkod natin sa Panginoon, we have a good thoughts. Kaya nga walang inggitan. Amen? Kaya walang siraan. Kaya walang marites. Amen? Why? Because we have a good thoughts. Remain good thoughts. What is in your mind tonight? Today, this morning? A good thoughts. Amen? And then, panglima, remember the word of the Lord. Let's talk about the mind. Amen? Remember, just think of this. The word of the Lord. When one is forgetful about the mighty deeds of God in his life, then one can easily be discouraged. Amen? Pag hindi natin natatandaan mga kapatid, na alalahanin ang gawa ng Panginoon sa buhay natin, then mga kapatid, we can easily discourage. We can easily out dito sa ating simbahan. Amen? So, remember, the word of the Lord. Tingnan lang natin, change lives. Amen? Tingnan din natin mga kapatid, yung pangako ng Diyos sa atin, God will provide. That is the great work of God in our life. Amen? At tingnan lang natin mga kapatid, yung provision ng Diyos sa atin. Amen? Na minsan nagkaalala tayo. Amen? Lalo na sa pamilya. Pero when we remember the word of the Lord, yung pangako ng Diyos, that He will supply all of our needs. Always remember. When the times na kung saan nanghihina tayo, remember the word of God. Remember this church. Remember the word of God. Remember our fellow brethren. Amen? Makita mo lang si, anong pangalan? Si brother Jason, pambihira. Pagka, alalamin mo lang siya. Amen? Isipin mo yan, kung wala ang gawa ng Diyos sa kanyang buhay, hindi natin siya kasama ngayon. Kaya pag-pray natin na marami pang Jason na makasama sa ating simbahan. Amen? Huwag naman. Hindi. Remember the word of the Lord. Amen? Yung katabi mo dyan. Amen? Na matutuwa ka. Praise the Lord. Kamayan mo siya. Praise the Lord. Ito ay gawa ng Diyos sa buhay natin. That you are here in the presence of God sa ating simbahan. Amen? Kahit iba mo ka yan, kahit ano ka sa itsura niyan, yan ay kapatid natin sa Panginoon. Amen? Amen. You must choose what you ought to remember. Amen? Even though na meron tayong negative side, but always on positive side. Amen? And remember, mga kapatid, we are on the winning side, not on the losing side. Remember the word of the Lord. Ano ang alalahan natin na ginawa ng Diyos, gawain ng Diyos, para tayo po ay magpursige, para po tayo ay manatili, para po tayo laging narito sa ating simbahan. Napakalaki po, napakalawak. Yung sabi ng Bible, Psalms 105, verse 5. Psalms 105 and verse 5. Sabi po ng Bible, remember His marvelous works that He hath done, His wonders, and the judgment of His mouth. Remember the marvelous works that He hath done. Only God can. Amen? Amen. This church, mga kapatid, hindi makapagbago ng tao. Amen? Only God can change their lives. Ginagamit ng Diyos ang ating simbahan. Amen? At nagagawa ng Panginoon na kung saan bawat ng simbahan ay humayo at ipangarap ang salita ng Diyos. Dinadala natin ang mga materialis. Amen? Na kung saan kinukumpuni ng Panginoon, inaayos ng Panginoon. Mga kapatid, magkakaroon tayo ng magandang ginabukasan ng bawat isa when we obey the Word of God. Amen? May mga tao mga kapatid, supposed to be dapat na sa simbahan. Pero wala sila sa simbahan. Thank God, privilege natin. It's a joy in our hearts. Andito po tayo, sama-sama tayo, na nagpupuri at naglilingkod sa Panginoon. Why? Because we remember the word of the Lord. Psalms 77,
Psalm 77 and verse 11 and 12. Psalm 77, verse 11 and 12, sabi ng Bible, I will meditate also of all thy word and talk of thy doings. Sabi ng Bible sa verse 11, I will remember the works of the Lord. Surely I will remember thy wonders of old. I will meditate also all thy word and talk of thy doings. Amen? Kaya mga kapatid, what a joy. Meron po tayo salita po ng Diyos. Practical application po natin. Yung sinabi ng Bible na binasa natin, for as thinketh in his heart, so is he. Amen? Refuse to take evil. Replace evil with good. Renew your mind. Remain good thoughts. Remember the work of the Lord. Then number 6, rejoice in your mind. Rejoice in your mind. Ang sabi ng Bible sa Philippians chapter 4 and verse 4. Philippians chapter 4 and verse 4. At inaawit pa po natin ito mga kapatid. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Ano yung pa rin sinusulat to ni Apostle Paul? Hindi niya sinulat doon sa lugar na kung saan walang problema. Hindi niya ito sinulat na kung saan nasaan man lugar siya. Isinulat niya ito during nasa jail po siya, nasa kulungan po siya. Rejoice in your mind. Your heart will rejoice if you think first that you are rejoicing. Amen? There can only be rejoicing when the mind is rested in the Lord. Restless minds cannot be rejoicing. Amen? So kaya nga mga kapatid, matagpuan tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon na tayo po ay masaya. Tayo po ay anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos, kailan pa man, hindi nagiging malungkot. Malulungkot lang siya sapagkat wala siya sa kalooban ng Panginoon. Naniwala po ba kayo? Amen? Ang anak ng Diyos, kinakailangan laging masaya. Ang tayo ng Diyos, hindi na tayo pasay mga kapatid. Pangako ng Diyos, we have mansion over the hilltop. Amen? Ni sa isip natin, ni anumang bagay na iko-compare sa inanda ng Diyos sa langit na bayan na bibigay sa atin ng Panginoon. And claim that promise, mga. Amen? Rejoice in your mind. Kaya sapagkat when we rejoice in our mind, mga kapatid, wala tayong makitang problema. Kahit pangit siya, masaya pa rin tayo. Diba? Pero mga kapatid, walang pangit sa anak ng Diyos. Amen? Amen? Kaya tayo, mga kapatid, lalabas tayo dito sa bahay-sambahan na masaya po tayo. Sapagkat, kung ano yung isip natin, ay ganun yun. Kaya kung iisip mo, na ikaw ay masaya, masaya ka. Kung iniisip mo, mga kapatid, na ikaw ay makagawa ng gawain para sa Panginoon, magagawa mo. Kaya don't think anything na pagpasira ng buhay mo. Don't think anything na kung saan hindi ka ba makapagligod sa Panginoon. Think the thing na kung saan ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Amen? For as he thinketh in his heart, so is he. Amen? Kaya mga kapatid, you are what you think. Don't quit. Quitters never win. Winner never quits. Sapagkat ang salita ng Diyos naghahamon sa atin na mamuhay tayo ng buhay na kung saan kalooban ng Panginoon. The times na kung saan na dumating sa ating buhay na because of any circumstances, i-apply natin ito. Amen? You are what you think. Tayo pimastayin. Salamat sa Panginoon mga kapatid. Na ang kaisipan na kung saan maglilingkod sa Panginoon. Huwag mong isipin mag-quit. Huwag mong isipin na ikaw ay tumigil. Huwag mong isipin na ikaw ay lalayo sa gawain ng Panginoon. Ang isipin mo mga kapatid, ikaw ay magpatuloy sa gawain ng Panginoon.
Kaya ngayong umaga, sa amang area na kinausap tayo ng Panginoon. It may be mga kapatid na may problems, thank God, we hear the word of God. Kaya tayo ay pumunta sa altar, tayo po ay mag-commit sa Panginoon. Ready, the altar is ready while the piano is playing. Come. Sa bisita po natin, meron po kaming worker, meron po kaming church member na makapag-usap sa inyo. Simpleng pamahalaan ng kaligtasan, i-offer ng Panginoon sa atin. Those members, children of God, thank God na ang isipan natin ay Christ like man. Bagay na iniisip natin, tayo po ay patuloy na maglingkod sa Panginoon, then magagawa po natin. Pray to Christ. Tayo po rin style lahat. Pagdating natin yung 146. Is your all on the altar. Page 146. First verse now. You have all for sweet peace and for favors increase. Fervently pray, watching and the rest, or be perfectly blessed, and the honor of God is named. Is your own the altar of sacrifice laid? Your hearts let the Spirit control. You can only be blessed, and your peace and sweet rest as you heal in your body and soul. Last verse. Who can tell of the love He will send from above, and how happy our hearts will be made. Of the fellowship sweet we shall share at His feet, when our whole on the altar is laid. Is your own the altar of sacrifice laid? Your hearts let the Spirit control. You can only be blessed, and the peace and sweet rest as you heal in your body and soul. Let's pray. Panginoon, salamat po sa pagpapalan niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Bless po ang iyong mga anak. Uwi po kami, Panginoon, at magtaglay ang pagkalakad po sa aming puso. Patawad sa aming pagkulang pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated po.
Amen. Are you blessed, mga kapatid? Maraming salamat po sa salita ng Panginoon na ating pong narinig. At kayo po ay huwing mapayapa, mga kapatid. At mamaya po muli ay magkita-kita po tayo sa ating pong afternoon service. Okay po? At sana ipag-pray po natin ang ating pastor, patuloy na kalakasan po na kanyang pong karamdaman ay gumaling na po. Okay? Thank you po. Dismiss na po tayo.